Okay, so huminga huminga tayo ng malalim at i-focus ang ating energy sa ating Leo na ex-partner. Kung ex mo si Leo, ayan, so titignan natin 'no, alamin natin na ang Leo yung at yung kanilang intensyon 'no, kung kayo ay kagagaling lang sa separations or breakup 'no, kung ano yung kasalukuyang sitwasyon niya ngayon 'no. Titingnan po natin 'yan kung move on na ba kayo o kung ano pang intensyon niya sa future 'no, at ang huling payo din sa inyo 'no, at titignan natin kung papaano mo siya ide-deal, how you gonna deal with Leo ex-partner din 'no, once na kung magkita man kayo. So ito, paalala po, ito po yung sa inyong mga Leo na ex-partner. So mag-ano po tayo, magki-cleanse lang po tayo 'no, ayan. Ayan, so naka-noise filter tayo, so baka hindi niyo rin naririnig 'no, pero don't worry 'no, ang prayer naman is very powerful. It could travel, ayan. So, siyempre alam natin na ang Leo ay hari at reyna ng zodiac. So, sila yung pinamumunuan ng araw 'no, kaya ang issue dito yung kadalasan nasa pride 'no, at kung ano yung gusto nilang makita ng iba. Kaya gagamitin natin ang ex-partner intention spread. Ito yung closure ba o moving forward si Leo dahil kailangan natin i-cut through ang ego at ang drama na very likas din kay Leo pero at least para malaman natin ang totoong kalagayan din ng puso niya 'no. So titignan natin kung ang pride ba niya ang humaharang o anong plano niya sa pag-ibig 'no. Ayan, so hingi tayo ng sagot 'no, kung ang loyalty ba niya ay para sa'yo o para lang sa sarili niya bagong simula. So ngayon simulan na natin 'no, ayan. Para po ito kay Leo na ex-partner nila, sa mga may Leo na ex-partner. Ano ang kasalukuyan niyang intensyon? Ayun, actually dalawa 'no, tatlo. O sige, we'll get the tatlo, ayan. Na-revive kaagad, eh, 'no? Parang ipagtatanggol ka, naku mukhang gusto ka pang kausapin nito, nak. Parang gusto pa niyang bumalik sa'yo, si Leo mo 'no? Mukhang ang intensyon niya na bumalik, kausapin ka, parang suyuin ka uli. Parang 'yan ang intentions niya uli 'no? At kung nakikita mo rito, gusto niya pa rin talagang malaman ang katotohanan. Gusto niya pa rin ipagtapat na gusto ka pa niya para ipaglalaban ka, oh, kitang-kita na ko ang intensyon niya. Parang he's not yet done with you, kung sino ka man 'no. Kung Leo mo is ex-partner, hindi pa daw siya tapos sa'yo. Susuyuin ka pa niya, magsisimula pa uli siya, kakausapin ka niya 'no. Lalo na kung ikaw din is ano 'no, Taurus, Capricorn, Virgo, na ex mo 'tong si Leo 'no, at puwede ring Libra, Aquarius, Gemini. Ipaglalaban ka, competitive ka agad, kitang-kita 'no, ang intention niya. Wow naman! Ayun nga lang kung ano, gusto mo pa siya 'no. Ayan, so tignan natin kung anong kalagayan niya ngayon 'no, anong kasalukuyang niyang intensyon ngayon, nak 'no. Ano yung kalagayan niya ngayon, makikita natin, ayan. Oo, talagang hindi ka pa niya kayang iwan 'no, so kumbaga nahirapan pa siya mag-move on. Ayan, si Leo hirap pa sa'yo mag-move on. Tell us more po sa kanyang ano naman, future, the intention. Queen of Wands in reverse. So mamaya I will explain that, no? So, ito naman yung ano, no? Yung kumbaga, yung para sa'yo naman, no? Kung ano yung intention mo rin, no? Kung paano mo siya nakikita, no? Kung ano yung emotion, no? Ang iyong emosyon. Tingnan natin ang emosyon. Emosyon.
Ito yung ano 'no, yung nanonood, ikaw yung nanonood, tingnan natin ang emosyon mo sa kanya kung ex mo 'to si ano 'no. Ano pang emosyon mo sa kanya? Move on ka na yata 'no? Five of Pentacles in reverse. May karagdagan pa ano, dalawa bumagsak na, eh, so we will gonna get these 2 cards. Hindi mo yata makita. Bale ako naman magbabasa 'no. Tignan natin ang connection niyo pa 'no, kung ito yung may natitirang connection pa ba o malinaw na pag-unawa na kailangan niyo pa niyang putulin o i-connect uli 'no? Kung puwede pa bang maging malinis at walang emosyon na 'no, tignan natin. 10 of Swords, naku parang naghihirap ka rin 'no, mukhang masakit din 'to sa'yo 'no? And then siyempre ang pinakapayo sa'yo 'no, ang payo para sa'yo 'no, ang payo para sa'yo nak 'no, ito yung payo para sa'yo. Teka lang kunin natin 'no, kung nakikita mo rito, so kitang-kita rito ang hindi pa niya move on sa'yo na talagang ipaglalaban ka din nito nak 'no. Ah, 'Yan yung intensyon niya sabihin, ah, parang gusto ko pa niyang kausapin and to want to start all over again, magsimula uli 'no. So noong actually nagtapos ang inyong paghiwalay 'no, so dagdagan pa natin 'no, yung ibig sabihin ang intensyon din ng ex mo, yun yung din parang mag-focus sa practical na bagay din 'no, isa pang kahulugan, yung sa mo naman 'no, yung parang sabihin natin mag-focus din sa practical na bagay, mag-aral uli o sabihin natin maging stable siya o maghanap ng bagong skill 'no. 'Pag sa isa-isa ang card din 'no, kanina pinagsama ko kaya gano'n ang lumabas 'no, na parang hindi pa siya move on sa'yo 'no, yung kanina kong unang sinabi. Ito naman sa bawat card naman, 'yan din 'no, some of you na nagpo-focus mag-aral, mag-ano, sabihin natin, magkaroon ng sabihin natin, maghanap ng bagong skill na gusto niya, yung parang practical na bagay. Sabihin din natin na pagpapayaman din ang pinokusan niya 'no. Kumbaga hindi siya nagdadala ng pure emotions dito. So, which is unusual 'yan sa mga fire sign na Leo 'no. Kundi mas pinili niyang maging responsible at siyempre magtanim din ng para sa future niya 'no. Halimbawa 'no, sa Page of Pentacles nakita mo, halimbawa 'no, yung sitwasyon niya is hindi, sabihin natin, hindi siya yung nagpapakita ng drama, pero ang totoong ginagamit niyang time yung para mag-enroll siya sa course 'no, mag-invest sa business. 'No, o sabihin natin ayaw niyang maging failure na nakikita ng iba, 'no? Kaya siyempre nag-focus siya sa pagpapabuti ng kanyang financial status muna, 'no? So, kung nakikita mo ang kasalukuyan niyang intensyon dito, 'no, ay ang King of Swords dito, 'no, nung nakaraan, 'no? Ang King of Swords dito, ito yung pinakamalakas na sagot din sa kanyang present intention. So, ang Leo na ex mo yung gumawa na ng final na malinaw na desisyon then gamit ang kanyang isip or logic 'no. Hindi ang puso siya yung detached na objective. Kumbaga gumaganap din siya bilang isang judge o leader sa sarili niyang buhay. Ibig sabihin ang intensyon niya yung panatilihin ng isang malinis at matatag na hangganan din 'no. Halimbawa 'no, wala na siyang balak na balikan pa ang topic. Kumbaga ang desisyon niya is final at based sa logic din. So alam niyang masakit pero this is the best for the future na iniisip niya kasi nga he cares about sa reputasyon niya. So kahit gusto niyang may dramahan 'no, kumbaga pinipigilan niya yung sarili niya para maging talagang hari at reyna siya, yung na may control siya 'no. Ito yung recent past 'no. And then kung makikita mo rito, ang kinabukasan din niya nung recent past 'no, andiyan din yung sabi natin Five of Wands. Ito yung paliwanag sa hinaharap din, ang sitwasyon na sa paligid niya. Ibig sabihin o sa inyo, merong mananatiling gulo 'no, hindi pa close nakikita ko dito.
Kasi kumbaga puno ng minor conflict din or competition at miscommunications. Kasi ang fire energy ng Leo, ayan yung lilikha ng drama o sabihin natin pag-aagawan o maaring may kinalaman sa attention 'yan o kung sino yung mas winning sa breakup. Ito yung nagpapahiwatig na hindi magiging peaceful ang moving on process niya, 'no? So, ayan yung recent past niya. Kung makikita mo rin 'no, magbigay tayo ng halimbawa. Ah, halimbawa 'no, hindi hindi ka pa rin siyempre ma-avoid ang mga minor fights o pang-aasar ng mga friends or social media 'no, yung binubuyo ka pa, meron pang mga ganyan tayong nakikita rito sa competitive energy. 'No, kahit gusto mong maging compose ka na 'no, bilang the King of Swords. Pero yung magiging magulo pa rin ang mga susunod na buwan mo dahil sa pride at competitions na nakikita natin dito. So ang iyong paglalakbay actually 'no, ang yung emotional na aaral din is Eight of Cups in reverse na nakikita. Ito yung lumalaban o sabihin natin magmo-move on. Kumbaga ikaw yung nakakapit, ito 'no, kumbaga ikaw yung nakakapit na ano, parang ikaw yung nakakapit dito na mag-move on ka. Ikaw yung lumalaban na mag-move on. Pero sa nakaraan din, sa isang idea o sabihin natin sa isang relasyon, may takot kang umalis din sa sitwasyon. O feeling mo hindi pa tapos ang story, 'no, ang aral mo ay parang kailangan mo na rin magdesisyon kung saan ka ba talaga dapat papunta. So, ang connection ng Queen of Wands dito, ibig sabihin, ito yung natitirang connection sa misplaced ng energy. Ito yung puwedeng maging overly dramatic or controlling ang nakikita natin 'no, or sabihin natin lack na genuine warmth. So, ang dating passions mo is parang isang sabihin natin ang dating passions ang nangyari yung panay selos o control o kawalan ng respeto rin 'no. So, kailangan mo itong makita para makuha mo ang closure na 'yan, 'no. So, may nakikita din tayong sa payo parang I could see na may reverse tower ka din dito. Ito yung parang malakas na payo na tigilan mo na rin yung pagiging biktima or sabihin natin na ito, pagiging biktima at Five of Pentacles in reverse, ito yung magsimula ka ng magtiwala na may yaman ka sa sarili mo. Because ang Tower reverse ito yung nagpapayo na iwasan mo ang total or sabihin natin biglaan at traumatic na pagtatapos. So, ibig sabihin ikaw yung kumilos malumanay at planado rin para makaiwas ka sa biglaang drama o gulo, 'no? The way I see it din dito na parang nahirapan ka rin actually na na mag-move on din para sa kanya 'no, sa Leo ex-partner mo, 'no? Pero you are trying your best, yun ang maganda 'no? Kung makikita mo rin dito, ah, move on na ba sila o hindi pa batay dito sa mga baraha mo, parang ang kanyang mind ay naka-move on na pero ang process niya ay hindi pa 'no? Ibig sabihin ang King of Swords kasi sinasabi na ang kanyang isip na tapos na ang desisyon, kaya lang sa kanyang pananaw 'no, yun ang parang feeling na tapos na ang desisyon ko, we're done 'no. Parang iniisip niya move on na. Pero ano kumbaga hindi sa tunay na buhay kumbaga iba yung pinapakita niya sa ibang tao pagkaharap at pero 'pag sarili niya, nahirapan pa siya talaga mag-move on 'no. Ayan yung sinasabi din natin na ang Five of Wands din nagpapakita ng magulo at hindi pa tahimik ang sabihin natin ang space ng kapaligiran ng inyong relasyon at ang inyong pag-split mukhang hindi pa gaanong talagang may closure 'no. Dahil din sa kanyang pride din 'no, kumbaga sabihin natin, magkakaroon pa rin ng mga minor issue at competitions na hahadlang sa tahimik na pagmo-move on ninyong dalawa. So nakikita mo yung kumbaga huwag kang mag-expect ng peaceful na pag-alis mula sa isang sitwasyon 'no, pero huwag mo ring asahan na babalik pa siya dahil sa King of Swords dito, 'no. So kumbaga, ang pinakamensahe mula kay Leo na ex mo na dito yung kung ang sabihin natin kung ang Leo ex-partner mo yung nagdadala ng voice message sa'yo o text message sa'yo 'no, batay sa reading na 'to, kumbaga ito yung tono na nilalaman ng ano mo, kumbaga, halimbawa ako kunyari yung ano, alam kong mahirap pero kailangan natin maging objective at logical dito 'no, yung kumbaga hindi puwedeng paikutin ang sitwasyon.
Kumbaga ang desisyon ko ay final sasabihin niya 'no, at ginawa ko na ito dahil ayaw ko na sa'yo parang gano'n. Kundi dahil ito sa practical para sa future 'no, para sa stability na gusto kong itayo parang gano'n ang irarason niya 'no. So, kailangan mo na ring tigilan din ang pagkapit diyan sa Eight of Cups in reverse at siyempre makita mo yung totoong sitwasyon din 'no. Wag mo na itong hintayin na o hasaan pa. Kumbaga gumaan ang loob mo dahil nalinis mo na yung pag-iisip mo 'no, and you should do the same. Kumbaga parang siya rin gano'n, gumaan loob niya para malinis na ang puso niya pero 'no, kailangan mo na rin mag-cut dito kasi mukhang, ah, pairalin lang sa'yo ang Leo pride 'no. Kung makikita mo rito, nakikita natin ang Leo na ex-partner mo gumawa na ng logic decisions. Gumawa siya ng logical decisions na mag-move on. At ang isip niya yung matatag at very strong na. Ngunit ang kanyang pride at social life din yung magdudulot pa rin ng gulo. Sa iba naman na nakita ko 'no, ang iyong persons actually is may gusto pa kung sasama natin 'to sa isang ibig sabihin 'no, may intention pa rin siya na ipaglaban ka at kausapin ka, 'no? So, some of you 'no, you might gonna expect some message din sa kanya at ano, to start all over again. At nakikita ko rin sa ibang banda rin may iba ring tao na parang ipaglalaban ka, 'no? Hindi ka niya, right away na igi-give up, 'no? So, maaari mong gawin 'yan, kailangan, you need to decide na hindi base sa puso, dapat base sa utak. 'No, kasi 'yan ang ginagamit sa'yo ngayon ni Leo, eh, 'no? 'Pag, some of them naman nakikita natin siguro, some of the Leo rin naman yung iba yung pinapakita niya sa paligid niya, iba rin yung 'pag nasa sarili niya na. 'Pag mag-isa na lang siya, ayan yung talagang nagre-reminisce pa rin siya ng ano 'no, ng happy moments ninyo na talagang gustong-gusto ka niya ipag-aano ka niya, ipaglalaban ka niya, 'no? Parang hirap pa rin siya mag-move on sa'yo, 'no? So, some of you 'no, pero dito parang nagplano siya pero nahihirapan siya mag-execute, 'no? So, 'pag ang sitwasyon mo ganyan maaari mong siyempreng kumbaga, maaari mo sigurong isipin na ang pundasyon ninyo kung matatag ba o hindi, 'no? Diyan makakapag-decide ka na, eh, 'no? Kumbaga pinahirapan ka rin niya dati nakita ko rito, 'no? Kumbaga ikaw lang yata yung kaya niyang ganyanin 'no? Parang kaya niyang hawakan kaya hindi ka niya kumbaga mabitaw-bitawan din ni Leo rito 'no? Some of you 'no, may mga ganyang sitwasyon at some of you din talaga yung parang ikaw din parang nakita ko is dapat mo na rin siguro kumawala ka 'no? Kailangan mo na rin kumawala na mag-move on ka na 'no? Kumbaga sa kanya 'no? Ito kasi ang side mo, eh. So, kung makikita mo rito sa iba dalawang sitwasyon ang nakita natin, isang Leo na gustong bumalik at isang Leo na tatlo. Isang Leo na gustong bumalik, isang Leo na nagpapakita sa labas na move on na siya pero hindi pa, at isang Leo naman na move on na 'no. So, makita mo yung tatlong sitwasyon dito. Anyway, so bigyan natin ng konting buod 'to 'no. So, gumawa ka ng logical na decisions mo 'no na mag-move on ka. At ang isip niya actually kasi is matatag na King of Swords 'no. Ngunit ang kanyang pride at social life, ito yung magdudulot pa rin ng gulo 'no, ang Leo na ex-partner mo. So ang iyong aksyon, maaari ka din stop resisting, ibig sabihin yung Eight of Cups mo rito in reverse, tanggapin mo na ang aral at iwan mo na yung mga idea na pagbalik 'no. Ayan, and avoid the drama 'no, because meron kang Tower in reverse dito. Huwag kang sumali sa anumang gulo o biglaang konfrontasyon niya 'no. Ibig sabihin lumabas ka sa sitwasyon ng tahimik at planado rin. So, huwag kang magpa-victim din dahil may Five of Pentacles in reverse ka rito, 'no? Ang yaman mo ay nasa loob mo 'no, tandaan mo 'yan. Lumakad ka palayo ng may dignidad at tiwala sa sarili mo, 'no? Ibig sabihin magsimula kang mag-invest sa sarili mo tulad ng ginawa niya noon, eh, 'no? Nung unang nag-split kayo, 'di ba, aral siya, pagwapo siya nung una 'no, o paganda siya kaagad, pa-parlor kaagad siya 'no, parang parang 'yan maipapakita talaga sa'yo 'no, because that is the Leo's pride 'no. Anyway, pero ayan, good luck sa'yo and sana nagustuhan mo na ang ating pagbasa ngayon. So, bibigyan kita ng romance angel guidance 'no, tingnan natin.
Ano ang advice sa'yo ni Romance Angel sa nanonood na may ex na Leo? Na natin. Guidance po para sa ating manonood. Let your friends help you, ayan. So, parang ask for the accept and support from others. Ibig sabihin 'no, 'pag ganyan nakakaramdam ka ng konting ano, lungkot o ano, ayan kontakin mo yung pinakatiwala mong kaibigan din 'no, ah, na maaari mong i-share ang nararamdaman mo especially sa mga bagong kaka-split lang, kaka-separate lang 'no. Kumbaga, go out with your friends ang sinasabi rito, try to mingle with them 'no, or puwede mong i-share yung what's inside of you kung talagang mapagkakatiwalaan siya para makadagdag pa ano 'no, makadagdag ng ano, bigat, sama ng loob. Especially ito yung para sa mga kahihiwalay lang 'no, kaka-split lang kay Leo 'no. Yan kung makikita mo, ay may reconciliations nga mangyayari. Sabi ko sa'yo babalik, kasi mukhang gusto mo rin, eh. Some of you 'no. Siguro ito yung sa pangalawang sitwasyon, sa unang-unang sitwasyon na nakita natin na babalik talagang kukulitin at saka pagka-ano ka niya, oh, pag-aano talagang ipaglalaban ka, 'no? Kung nakikita mo to those na kung ano ka, kung Taurus, Capricorn, Virgo ka o at saka Libra, Aquarius, Gemini ka ba, 'no? Kumbaga magkakabalikan kayo ni Leo na nakikita natin dito. Some of you naman meron din ang dalawa kasi ibig sabihin ng reconciliations, 'no? Pero ito muna, ang reconciliations it's either na mag-usap kayo uli 'no, na para magkaroon kayo ng closure or ano 'no, or sabihin natin closure or finality ng inyong relationship. It's either na magre-reconcile ba kayo for good, magsasama ba kayo for good, or magkakabalikan kayo for good, o yung stop na, final na, closure, parang end, final, ipa-finalize lang. Meron din naman ito ngayon nakikita natin may reconciliations, ibig sabihin someone from your past is returning to your life, ayan. So ibig sabihin si Leo mukhang babalik pa sa inyo 'no, kung sa tingin niyong karapat-dapat siya 'no, kailangan yung mag-heart to heart conversation. Siya kapag bumalik si Leo sa'yo pahirapan mo ng konti. Ayan, so some of you may reconciliations ha. Ayan, kay Leo. Kasi kita mo naman 'no, talagang ipaglalaban ka rin ni Leo, ayan. So, mag-chillax-chillax lang daw po kayo 'no, kailan kayong last na parang since na kung single ka na nga dito na nanonood ka dahil ka-split mo lang kay Leo, ayan, yung mag-chillax ka lang. Try to be playful din, ang sabi. Para habang to recapture romance daw again 'no, allow your inner youthful spirit to shine 'no, yung kabataan mo isipin mo 'yan, yung very playful ka, makakatulong daw 'yan sa romance mo 'no, yung pagiging not so kumbaga hindi mo kailangan maging seryoso din 'no, at least be playful din daw ang sabi rito 'no. Okay, one more. Ano pong advice sa ating manonood? Ang mensahe, ayan, so always keep open mind, ayan may new love ka, oh. Naku, itong new love na 'to may future wedding talaga naman. So ito kung ka-split mo lang kay Leo 'no, so some of you maging keep open-minded baka kasi soulmate yung darating o you're the one na ang next ni Leo, ang next mo kay Leo. Ibig sabihin 'no, keep an open mind. Ibig sabihin baka soulmate mo nga, medyo hindi mo siya type kung titignan pero siya yung may willing na mag-ano kayo, na magtagal kayo, na siya yung maaring siya ang new love mo na next din. And sabihin natin some of you din, sa may ex kay Leo 'no, kung kayo para sa'yo 'to na ang new person has stirred your romantic feelings. Ibig sabihin meron kang new love na darating 'no, merong nagkaka-crush sa'yo. Oh, so iwan mo na si Leo talaga. And then meron ka rin ditong wedding. So ang relasyon na 'to na ibi-build mo sa new love, sa bago mo, 'yan mukhang may potential na na maaring mauwian sa kasalan. 'No? Maaring itong kaya maging keep open-minded ka 'no, kumbaga open your heart din sa taong bagong pupunta sa'yo. Itong new love kahit ano pang sign mo basang ito 'no, basta ex mo si Leo 'no. Kumbaga itong new love na 'to may potential na magkaroon kayo ng involved marriage kayong dalawa 'no. Ayan, so napakaganda naman ng reading para sa'yo 'no. So
Ibig sabihin hindi ko alam ang sign mo 'no, pero basta ex mo si Leo. Ang mensaheng itong romance angel 'no, para sa 'yan, may new love kang darating at mauuwi sa kasalan 'no. Ayan, so 'wag na nga hindi niyo na nga talaga mababalikan si Leo. Pero some of you talagang may reconciliations 'no, kitang-kita naman ang binigay sa atin. Ayan, sana nag-enjoy po kayo 'no, and pengen naman po ng like and hype diyan. And thank you po rin po sa mga nagse-share ng ating video at saka sa mga nag-donate din po 'no. Thank you so much at nawa po'y na lagi kayong nasa mabuting kalagayan 'no, and always be grateful po 'no. Ayan, thank you and God bless you. Bye-bye. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in